what's up guys? Welcome sa new vlog natin today. So nakikita nyo, bago nating gamit na big bike, our newest motorcycle, CF Moto 450 NK. Ayan, sa wakas naka-naked na tayo. Another vlog, another day. So for today's vlog, so ito nakikita nyo gamit natin. Here's our new big bike, the CF Moto 450 NK naked bike. So nakuha natin siya last week. And magwa 1 week pa, wala pang 1 week sa atin to. Iikot-ikot ko lang ngayon and then i-share ko lang sa inyo bakit ito yung napili nating kapalit ni Ninja 400 ni Sunico. And syempre di ko na patatagalin kasi binigyan ko naman ng pangalan to. So ang pangalan niya is si Zenki, alagad ni Bajula. Zenki kasi isa yan sa paborito kong anime nung bata pa ako, si Zenki. And sakto medyo katunog ng NK, medyo katunog siya ng NK. So ayun lang, yun lang oh. Ang putik niya, maputik siya. Malamang likod natin napakadumi na, malalaman natin mamaya. Ganoon siya kadumi, ayan oh. So yun na nga, Zenki ang pangalan na itong NK400, NK450 natin. Itong version ng NK450 na to, ito na daw yung may T-Box. T-Box, ito yung meron na siyang app. Pwede mo siya i-connect sa app, yung CF Moto Ride app, para makita mo yung ibang details and then ibang high-tech features niya. So later on, sa mga susunod na vlog natin yun i-discuss and i-share ko sa inyo paano gumagana yun, paano ginagamit yun. So doon ko siya i-share sa susunod na vlog natin. So more on ano lang ako, intro ko lang naman to. Intro lang natin tong video na to para sa bago nating big bike. So bakit ito nga ba napili ko? Bakit China bike? Bakit hindi ako tumalo ng 650, di ako tumalo ng 1000cc na sports bike or what? Yun nga, nabanggit ko last time sa ibang video ko na mas prefer ko talaga is naked or adventure bike sa susunod na big bike natin, para komportable. Gaya nito, upright, relax lang ang position ko. And yun yung talagang main concern ko, yung maging relax lang yung biyahe natin. Tapos bakit nga ba ito? Syempre China made. Alam niyo naman pag mga gawang China, medyo taas kila yung karamihan. Well, ako naman hindi naman ako brand specific pagdating sa mga ganitong motor. More on ano ako doon ako sa mga reviews, mga feedbacks, doon ako nakabase. And almost 2 years na tong NK450 sa market. Since na-introduce to 2 years ago, wala pa akong nababalita ang issue or whatever, mga reklamo sa bike na to. So I expect na okay siya, walang problema. I mean, durable siya. And second siguro yung reliability ng parts. Dami ko nang nakikita sa Shopee may mga nakikita kong seller nagtitinda ng mga parts nito. Meron pa nakikita black mga black set, mga oil filter, mga engine parts. So I guess okay siya, at least merong available. Tapos meron pa sa Motorstrada, sa ibang CF Moto dealers. And yun, so ibig sabihin okay talaga siya. Pangatlo, syempre budget. Dahil ang budget lang naman talaga natin sa big bike is nasa around 300-400, which is pasok na pasok tong NK450 kasi nakuha ko lang siya ng nakuha ko lang siya ng 270 to 800 sa Motorcycle City dito sa San Jose del Monte. Tapos ayun, pagdating sa price point niya, tapos ang dami niya pang features, hindi siya mukhang mumurahin na bike, di ba? And pagdating sa power, I mean, malakas to which is dun pupunta yung pang-apat. Yun nga, yung power niya, yung engine niya, napaka-smooth. Dahil nga dun sa known na 270 crank settings niya. So ibang iba talaga yung tunog niya guys kahit sa stock pipe. Yun no. Ewan ko naririnig sa GoPro, pero
Iba yung tunog niya eh. Tapos ang gaan niya pa, gaya niya no. Masarap niya isingit-singit sa motor. Para lang ako naka-underbone. Para lang ako naka-underbone guys. Which is yun yung gustong-gusto ko sa kanya. Actually for break-in pa nga to, kaya di natin pwede ihataw ng ihataw eh. Torquey siya. Tsaka napaka-responsive ng throttle. Napaka-responsive ng throttle niya. Try natin tumambay dito muna. So tatambay lang muna tayo dito. So yun ang problema dito guys. So ito yan. Yung mental sick niya, umabot na yan sa likod ko malamang. Yung mental sick oh. So yun, sana ba ako kanina? So budget, ano pa ba? Sa looks actually, gandang-ganda ako dito sa NK450 na to eh. Sa picture pa lang or sa video, sa mga vlogs, kitang-kita ko ang pogi na eh. Nakasignal pala ako, naka-hazard pala ako. Puging-pugi na ako dito sa motor na to eh. Teka, napaka-traffic. So yan na, medyo nasubok natin sa traffic. Medyo nasubok na natin sa traffic. So ano pa ba? Looks okay sa akin, maganda. I-feature din natin yan sa mga ano natin, sa ating mga gagawing review, ride impression review, pros and cons. Nagawa natin yan. So ilalatag natin yan lahat. Mga simpleng DIY. Mostly nagre-research ako ng mga DIY sa NK450, gaya mga pagkalas ng mga side fairings, mga kaha or what. Bibira lang yung mga nakikita akong nagbablog nun eh. So yun yung gagawin natin, magpo-focus tayo dun. Kung ano yung wala, yun yung i-share natin at gagawin natin. So ngayon di ko muna masasabi ano ang mga ayaw at gusto ko rito. Kasi nga ano pa lang to, 28 kilometers pa lang ang tinatakbo. So hindi pa ganun kahaba yung time na ginagamit natin to. So wala pa yung ORCR na ito, kaya dito ko lang din siya sa malapit ginagamit. Hindi ko pa siya nilalayo, hindi ko pa siya malong ride. Ayan, kung nakikita nyo, nasa 4,000, 5,000 RPM lang tinatakbo ko. Hindi ko sinasagad kasi nasa break-in pa. Huwag natin biglain, alaalay lang muna. So ayun nga, hanggang niya, napaka lightweight niya, para lang siyang underbone. Yung gulong hindi ko pa mabigyan ng ano eh, ng verdict eh, kasi naka Adreno ba? CST na tires nito. Hindi ko pa siya mabigyan ng verdict kasi nga hindi ko pa siya nalo-long ride eh. Pero I mean, okay lang. Maganda-ganda rin naman ang kapit para sa akin. Hindi tayo masyadong makarinig kasi naka-stock type pa tayo. Pero soon mag-ano tayo, magpapalit tayo ng exhaust para dinig na dinig tayo. So ayan oh. Relax na relax. Napaka-smooth i-clutchless guys. Oh, kahit di ako nagka-clutch, so napaka-smooth lang. Ang smooth ng pasok. Isa pa sa nagustuhan ko rito yung suspension ha. Initially yung suspension nito ang ganda. Nung inuwi ko to, gandang-ganda ako sa suspension nito. Napaka-relax. Ay, sarap i-banking.
So una sa napansin ko nga pala dito guys, hindi siya jerky kagaya ng Ninja 400. Ninja 400 ko dati. Pagka inaano mo siya, nire-rev mat, ay ano, pagka pinapandar mo siya, medyo jerky siya eh. Kaya napaka-smooth ang makina nito. So yan lang muna guys. Sinare ko lang sa inyo bakit si NK450 pinili nating bago nating big bike. So yan, ganyan. Napakadumi niya. Pagka nadaan ka sa sa maputik tsaka sa ano, malamang likod natin napakarumi na. So gagawa na lang natin ng impression review to, tsaka ng DIY, mga DIY natin. So uwi lang muna ako, tamang ikot-ikot lang. So naka 35 kilometers na tayo. At least gawa natin to ng another vlog para sa first ride impression. Discuss natin doon yung mga pros and cons, ano yung mga napansin ko sa motor na to. Tapusin ko lang ang break-in period para maihataw natin, mabigyan ko kayo ng insight, lalo na to sa mga nagbabalak na mag Swift Moto 450 NK and mga upcoming DIY natin. Si-share ko din sa inyo yung mga accessories na accessories na nilagay natin dito sa motor para may idea kayo. Alanganin magpapasok ang mapupundol ka pa niyan, madadali ka niyan ng maaga boy. Grabe, nagkakulitan talaga mga kabataan nagmumotor ngayon. So yun na nga, pati mga DIY, mga accessories na nilagay natin initially, i-share ko sa inyo sa mga susunod na vlog. So pag umabot ka sa part na to, thank you for watching, thank you for subscribing and following sa social media and YouTube page natin. And as always, ride safe guys, enjoy. See you sa mga susunod na vlogs natin, okay?